Nasa Hong Kong nakabase si Amy. Kinakailangan daw niya maibenta ang bahay at lupa niya na nasa Las Piñas. Hindi daw siya makakauwi para dito kung kaya't nagpagawa daw siya ng kasulatan sa kanyang kaibigan para bigyan ito ng authorization na ito ang magbenta para sa kanya. Ipinadala daw ang dokumento sa kanyang opisina sa Hong Kong pero bago niya pirmahan, gusto daw niya makasiguro na general power of attorney nga ba ang dapat daw niyang pirmahan. Napansin niya daw kasi na hindi naman nakaspecify ang bentahan ng bahay at lupa sa Las Piñas. Bagkus, ang nakalagay daw dito ay ang kaibigan na ang bahala sa lahat ng ari-arian niya. Ayon sa kaibigan ni Amy, wala naman daw kaso yun dahil nga sa formality lang naman daw yun. Pipirmahan daw ba ni Amy ang nasabing dokumento? Amy, mas makakasiguro ka na mapapangalagaan ang iyong karapatan at mga interes sa iyong pag-aari kung ang pipirmahan mo ay SPA o Special Power of Attorney kung saan specific ang pagkakasaad na limitado lamang ang otoridad ng kaibigan mo sa pagbebenta ng isang property at ang napagbentahan ay dapat na ilagak sa iyong bank account. Ayon nga sa Article 1878 ng Civil Code, kinakailangan ang Special Power of Attorney sa mga sumusunod. Kung ito ay patungkol sa mga bayaran na hindi naman usual na kasama sa Acts of Administration lamang. Ikalawa, kung ikaw ay papasok sa isang kontrata patungkol sa paglilipat ng ownership ng isang immovable gaya ng bahay at lupa. Ikatlo, pagbibigay karapatan sa paglilipat ng pag-aari ng isang immovable property at ano pa mang act of strict dominion o karapatan patungkol sa ari-arian. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagan detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig na batas.